Magandang hapon po. Ako po si Lovely Nanale na nakadeploy po dito sa Rema Bicol. Magandang hapon po ulit at 3 days na lang po ay camping na. Excited na po ba ang bawat isa? Naka-ready na po ba tayo? At naka-impake na po ba tayo ng mga gamit po natin? Ano po? At ito pong camping po natin, naniniwala po ako na marami pong magandang gagawin ng Diyos sa atin. Kada camping, hindi po mawawala yung mga hadlang. Tulad po ngayon, na yung panahon, ito po yung pinapanalangin po natin na maging maayos. Ano po? Dahil lahat po tayo dito ay apektado. Tulad po dito na pinapanalangin po namin maging maayos din ang panahon dahil kapag nagkaroon ng bagyo ay wala din pong biyahe. So, i-claim po natin in Jesus' name na magiging maayos ang panahon sa camping po natin. Amen. Ilang dekada na po tayong nagka-camp at ang Diyos ay hindi pumapalya. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para matuloy ang gawain niya. Amen po. Ito po ay gawain ng Diyos. So, maging excited po tayo sa camping. At ito pong camping natin ay mid-year camp. Amen po. Meron po tayong 3 camp sa isang taon. Ang una po ay ang summer camp. Ito pong camping na ito ay yung believers ay magdadala ng unbelievers para mag-camping. At ito naman pong mid-year camp, ang mga believers ay magpapadala ng mga unbelievers para mag-camping. At ito namang believers camp, ito naman po yung camping ng mga mananampalataya, may mga believers na po. So ito po, meron po ako sa inyong isang verse lang po na babasahin sa Isaiah 43:19. Isaiah 43:19. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Ulitin ko po. Narito at masdan, ang nagawa ko'y isang bagong bagay na hanggang sa ngayoy di mo namamasdan. Ako'y magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang, maging ang disyerto ay patutubigan. Amen. Ang camping ay malaki ang impact niyan sa buhay po natin. Amen. Sino po ba dito ang hindi bunga ng camp? Ako po ay bunga rin ng camping. So kung babalikan ko po yung buhay ko noon at yung buhay ko ngayon, ang laki na ng binago po ng Diyos. At marami pa pong babaguhin ng Diyos. Amen po. So sa camping po, mag-expect tayo ng magandang gagawin ng Diyos dahil lalo po ang karamihan po na attend ng camping ay mga baguhan. Amen. Sa mga nanonood po sa akin ng mga baguhan, i-enjoy nyo po ang camping at mag-expect kayo na may gagawin po ang Diyos sa atin. So marami na po tayong nasaksihan na buhay ng mga kapatiran po natin na nabago after po nilang maka-attend ng camping. Tulad po dito sa binasa ko na sabi ng Diyos, narito at masdan mo ako, ang nagawa ko'y isang bagong bagay. So paglabas po natin ng camp, pagka-uwi po natin sa kanya-kanyang outreaches natin, may bagong bagay ng ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Amen? So, mag-ready po tayo sa malaking gagawin ng Diyos. Una po, ihanda po natin ang ating sarili. Amen? Huwag po natin kalimutan yung mga basic needs po natin, yung mga susuotin po natin at yung mga pinapadala po sa atin ng pastor po natin at higit sa lahat yung sarili po natin, i-ready po natin. Amen po. Sama-sama po nating ipanalangin itong camping at itong panahon at naniniwala po akong may magandang gagawin ang Diyos sa atin. Dahil ang malalaman po natin na may magandang gagawin ng Diyos kapag malaki ang paghahadlang din ng kaaway. Amen? Pero ang hindi magtatagumpay ang kaaway po sa atin. Amen po. So ito po, ano nga po ba ang meron sa mid-year camp? Amen. Actually po,
mid-year camp, either July, August, o depende po ito, no po. Sa mga first time pong magka-camping ngayon, ito pong mid-year camp, nung una akala ko po, nung first time ko mag-camping, akala ko ito yung magtatayo tayo ng tent at magbo-bonfire. Pero ang camping pala ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Unang pandinig ko na sabing mag-aaral lang ng salita ng Diyos, mag-worship lang doon, akala ko boring. Kasi ayun po yung una kong naramdaman nung in-invite akong mag-camp. Akala ko boring kasi ano yun, mag-aaral lang ng salita ng Diyos, buong camping, 5 days, 3 days, puro pag-aaral lang ng salita ng Diyos. Pero nung na-experience ko yung pagka-camp, ay hindi pala boring. Amen. Ito ay, alam ko nga, agree din po yung iba dito na lalo yung mga nakaranas po nung first time po natin mag-camping, yung mga unang araw, pwedeng mababagot ka dyan, pwedeng gusto mo nang umuwi. Pero after ng mga ilang araw at yung hanggang patapos na yung camping, parang bitin ang camping. Amen po. Nakakalungkot kapag kapatapos na ang camp. Ayan, bukod sa marami kang nakilala, marami kang naging kaibigan, ay naranasan din talaga natin yung pagkilos ng Diyos. Iba-iba ang magiging pagkilos ng Diyos sa buhay po natin, every camp. So ito pong mid-year camp, in-expect po natin na tayo po ay may mga ipapadala mga baguhan na magka-camping. Pero kahit po sabihin po nating baguhan yung ipapadala po natin mag-camping, ang Diyos ay hindi pa rin pumapalya na kumilos kahit sa mga datihan na. Amen po. So iba-iba yung anointing na pinaparanas po sa atin ng Panginoon. Amen. Okay po, konting paalala lang po sa pagka-camp. Amen. Bago po tayo dumating ng camping, ng campsite, ay i-ready po natin ang sarili po natin. Amen po. Kailangan po nating alisin yung mga unforgiveness, kailangan po natin magpatawad, at yung mga bagay na hindi po natin maisuko, isuko po natin. Amen. Sa camping, lahat ng bigat, lahat ng hindi po natin kayang isuko ay isuko po natin sa paanan ng Panginoon. Amen. So ngayon pa lang, meron po tayong 3 days. 3 days na lang po at camping na. I-ready na po natin ang sarili natin. Kumbaga po, i-program na po natin ang sarili natin na pagdating ng campsite, ang gagawin ko, ang isisik ko lang ang presensya ng Diyos, isusuko ko lahat ng nakakahadlang sa akin sa pagpapatuloy at mag-e-expect ako na magandang gagawin ng Diyos. Amen. Ulitin ko po yung binasa ko kanina, Isaiah 43:19. Narito at masdan ang nagawa ko isang bagong bagay. Mag-expect ka na nagagawa ang Diyos sa'yo ng isang bagong bagay. Amen? Maraming mga hadlang, pero ang Diyos pa rin ang magtatagumpay. So ito yung kung ikaw ay magka-camping at hinahadlangan ka, meaning kalooban talaga ng Diyos na makasama ka ng camping. Amen? Kasi kung hindi yan kalooban ng Diyos, hindi ka hadlangan ng kaaway. Dahil alam din ng kaaway na kung ano yung gagawin ng Diyos sa'yo sa camping. Kaya gagawin niya din ng lahat para hadlangan ka. Unang pwede maging hadlang po sa inyo ay pambayad sa camp fee at transpo. Amen? So kanya-kanya na po tayo ng pagtitinda, ng fundraising. Pero higit sa lahat po, God will provide. Amen? Kahit kung makikita mo natin na hindi sapat yung natitinda po natin sa fundraising po, pero God will provide. Amen? So dito po sa amin, dahil napakalapit po namin, sa baliktaran po, napakalapit po namin, ang kailangan po naming i-raise ay mga sabihin po natin na mahigit 2,000 po no, sa pamasahe. Amen? At ilang taon na po kaming nagka-camping dito, 3 years. Sa 3 years, hindi po kami pinapabayaan ng Diyos. At yung bawat isa rin po sa inyo, na ganun din ang nararanasan nyo, na hindi rin kayo pinapabayaan ng Diyos. Taon-taon ang pagka-camping po natin, ang Panginoon ay nagpo-provide.
Amen? Ang isang pangahad lang dyan, yung pangbayad natin sa camp fee, pero mayaman ang Diyos natin. Amen? Ang isa pa, pwede kang hadlangan ay hindi ka pinapayagang mag-camp. Yan, kung ikaw ay nanonood at hindi ka pinapayagang mag-camping, isa lang ibig sabihin nito, kalooban ng Diyos na makasama ka ng camp. Amen? Meron pang 3 araw para maipanalangin na kausapin ng Diyos yung magulang mo o kung sino man po yung kumukupkup sa'yo para palambutin ng Diyos ang puso nila. Amen po. So, ang isa pa po, ang pwede pang humadlang po sa atin, kung hindi man yung pera, hindi man yung pamilya natin, ay yung ikaw mismo. O, minsan, pinagtutulakan na tayong mag-camping, pero ikaw ayaw kasi minsan ang dahilan, hindi pa kasi ako nakakapag-reband. Wala pa kasi akong bagong damit. Pero ito po wag kang papayag na hindi ka makasama ng camping. Amen? Kung ikaw ay alam mong kailangan mong mag-camping, sumama ka po ng camping. Amen? Dahil iba-iba ang pagkilos ng Diyos sa buhay po sa camping, iba-iba ang anointing na ipaparana sa atin ng Diyos. Kaya ilang taon na po tayong nagka-camping ay hindi pa rin tayo nagsasawa. So kada camping, nandun pa rin yung excitement sa atin kasi bakit po? Kung tayo ay pupunta sa isang handaan na pare-pareho ang handa, hindi mo ba magsasawa tayo dyan? Nasabihin natin, sa iba naman tayo magpunta. Ganyan na naman kasi yung ihahanda nila. Pero ito pong camping natin, alam natin na iba-iba ang pagkilos ng Diyos. Kaya every year, every camp, ay pinaghahandaan talaga yan at pinag-iipunan at niready ang sarili natin dahil alam natin na may bagong gagawin ang Diyos. Mahilig mag-surprise ang Panginoon. Isa po ang kailangan po nating sama-samang ipanalangin magkaroon ng maayos na panahon. Amen? At wala pong makakahadlang sa mga magkakapatiran na sama-samang dumudulog sa Panginoon. Ang camping ay hindi lang yan puro kasiyahan, kundi ito po ang camping po, ito yung picture of heaven on earth. Amen. Makikita natin dahil sa langit, nagpupuri lang ang mga Kristiyano, mga anghel. At ito, ipapractice po natin, paano ba ang mamuhay sa langit? Sa camping, mararanasan po natin ito. Amen po. So, ayun po, isang konting paalala lamang po, manalangin po tayo na maging maayos ang panahon. I-ready na po natin ngayon ang ating mga gamit para hindi po tayo magagahol sa arrival po natin sa camping at maging excited po tayo. Amen? At isa pa po, yung confession po natin. Amen? Always positive. Kahit pa yan, 3 araw na lang, camping na, ang Diyos ay kikilos pa rin kahit sa mga huling minuto. Gagawa pa rin ng paraan ang Diyos. Wala ka pang pang-camp, may 3 days pa para i-claim mo sa Panginoon ang pang-camp mo, ang pamasahe mo. Amen? So wala ka pang ganitong gamit, mayroon pang 3 days para i-claim sa Panginoon na ibigay sa iyo yung kailangan mo. Amen po. So, ayun lamang po ang mga konting paalala at i-enjoy po natin ang camping kapag nandoon po tayo. Iwanan po natin ang ating lahat ng mga alalahanin at mag-focus po tayo sa sasabihin ng Diyos. Huwag po kakalimutan ng Bible, notebook, at ballpen higit po sa lahat. Amen? Para mailista po natin yung mga magrerema po sa atin. At yun lamang po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa oras na ito, dinudulog po namin sa inyo, sama-sama kami dumudulog sa Panginoon, na magkaroon ng maayos na panahon hanggang sa pagbiyahe po namin, sa camping po namin, Panginoon, ibigay mo po yung favor mo sa amin, O Diyos. At Lord, sa bawat isang nanonood dito, Panginoon, kung ano man ang mga humahadlang sa pagsama nila sa camping, Panginoon, Ikaw ang gumawa ng paraan, O Diyos. I-provide niyo po ang lahat ng pangailangan po namin, Panginoon, sa camping na ito, God. Salamat po, Lord. Pagpalain mong bawat isa. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit at see you po sa camping. Kami po excited nang maka-fellowship po muli kayo. God bless you po.